Bianca Dorothy Reyes from College of Business. And I believe that beauty fades, but passion and purpose never will. Thank you. Umugong ang palakpakan sa Student Center habang bumababa si Bianca Reyes mula sa entablado. Nasa mukha niya pa rin ang kanyang matamis na ngiti bago nag-pose sa harap ng kamera. Nagpatuloy ang pageant. Ginalingan ni Bianca sa lahat, pero mas nag-iwan siya ng impact sa question and answer. Kaya siya rin ang tinanghal na campus queen doon. Akala ko hindi ka mananalo dyan, Bianca. Kaloka rin maglabas ng pera mga kalaban mo. Money contest naman kasi, sabi ng bading na handler niya at nagpapasok sa kanya sa iba't ibang racket sa labas ng campus. Napabuntong hininga si Bianca. Kaya nga, Tita Ming, hindi naman ako sasali rito kung walang offer na scholarship ngayong year bilang kasama sa grand prize. Alam mo namang hirap na ako sa tuition fee ko, Tita Ming. Kasi nga, nalugi yung business ni Mama. Na-addict pa sa casino. Kaya talagang lagapak ang buhay namin ngayon. Kaya sumali talaga ako sa pageant. Hindi ako sanay sa mga ganitong gig pero wala naman akong choice. Nagulat din ako ni money contest. Pero mayayaman naman ang mga nasa business department. Kaya napalabas din sila ng pera. Kaya mga susuotin ko na lang ang pinroblema ko. Pasalamat ka, galante yung maliligaw mong may kotse. Yung anak ng malaking grocery dyan sa bayan. Sabi pa ni Tita Ming. Bahagya siyang napairap. Gusto ko ng mayamang boyfriend pero hindi ko talaga type yun. Parang hindi kami compatible. Masyadong aral na aral. At kilala ko ang ex noon. Sabi, toxic daw kapag nasa relasyon. Mayaman, check. Guwapo, pwede na. Okay naman, pero gusto ko naman yung hindi ako bibigyan ng sakit ng ulo. Mas matimbang pa rin sa akin yon kaysa sa mayaman kasi marami na ako problema sa buhay. Ayoko nang dagdagan. Inayos ni Tita Ming ang mga dapat niyang ibalik na gamit. Itong gown mo, sa theater wardrobe ibabalik. Itong higaw na malaki, sa pinsan ni Marla. Sa likod ng kanyang mga ngiti at pagiging campus queen, may isang babaeng nagko-compute ng pamasahe, upa, pera sa pagkain. Isang babae si Bianca na nag-a-adjust pa rin sa mahirap na buhay na kinasadlakan nila ng mama niya. Bianca, ang ganda mo talaga sa stage. Ani Bea mula sa Student Council. Alam mo yon, pwede ka na sa mga international pageants. Bahagyang natawa si Bianca. Salamat. Pero wala siyang balak doon. Hindi niya naman gustong sumali sa mga ganong pageant. Bukod doon, mapapagastos lang din siya. Hindi naman basta-bastang pagsali. Maya-maya'y umuwi na rin naman si Bianca. May cash prize na 20,000 pero hindi niya nalang sasabihin sa kanyang ina. Kukunin lang kasi nito at gagastosin sa mga hindi nila kailangang bagay. Gagamitin niya rin yon panggastos sa iba pang kailangan sa school. Mahal na school kasi ang napasukan ni Bianca. Kaya pa naman nila noon ang tuition fee pero hindi na ngayon. Ayaw niya namang mag-transfer ng ibang school. Maganda na makagraduate doon. Isa pa, ayaw niya ring maging irregular student at magulong records niya. Maya-maya'y tumawag ang mami niya sa cellphone. Anak, may kanto na sa cabinet. Init mo na lang. Hindi ako makakauwi agad. Nandito ako kay Ma'am Tess. Sinusuyo ko na pautangin ako ng pampuhunan ulit. Saad ng kanyang ina. Napabuntong hininga siya at hindi na sumagot. Nangutang na rin ito noong nakaraan sa ibang tao. Pero sa halip na pasimulan sa negosyo, napunta lang sa pagsusugal. Natatakot na siya na naa-addict na ang kanyang mama sa pagsusugal. Parang hindi na ito makaahon. Okay po. Love you, Mami. Mag-iingat ka po. Pauwi na po ako. Sa bahay naman po ako kakain. Mahina niyang sabi. Bianca, ihatid na kita. Nakangiting sabi ni Adrian sa kanya. Marahan naman siyang umiling. Wag na, okay lang ako. Bahagya namang nainis si Adrian. Naglabas ako ng pera para sa'yo. Para manalo ka sa pageant na yon. Kahit paghatid ko sa'yo, hindi mo pa rin mapagbigyan. Come on, ang tagal ko nang naliligaw sa'yo. Napabuntong hininga na lang si Bianca at tumango. Ayaw niyang magpahatid dahil nahihiya siya sa tirahan nila. Wala na rin kasi sa kanila ang dating tirahan dahil nakuha na ng bangko.
Simpleng lumang apartment na lang ang bahay nila at marami pang damo sa bakuran. Wala kasi siyang oras na ipatabas iyon. Kasabay ko si Tita Ming na umuwi. Sabi na lang niya kahit nang totoo, magkaiba sila ng sasakyan ni Tita Ming. Siniko naman siya nito. Pagod ka na oh. Iahatid ka lang naman. Saka bruha to. Magkaiba tayo ng way. Pupunta pa ako sa boylet ko. Tiningnan niya sa Adrian. Pagbibigyan niya na nga lang ito, ayaw niya ring makipagtalo at mukhang mas komportable naman nga siyang makakauwi kung sa kotse siya nito sasakay. Pagod na siya para makipagsiksikan pa sa mga tao sa jeep at sa bus. Sige. Mahinang tugon ni Bianca. Napangiti agad si Adrian at binuksan ang pinto. Sandaling nag-alinlangan si Bianca bago lumakad papalapit. Nang makasakay na si Adrian, ngumiti ulit ito sa kanya. Mukha kang pagod pero maganda ka pa rin. Bahagyan na lang siyang ngumiti pabalik. Amoy mamahaling pabango ang loob ng sasakyan ni Adrian. Salamat sa paghahatid sa akin pa uwi. Tumango naman ang binata. Sa tingin ko, deserve mong makapagpahinga. I-treat kita sa dinner ngayon. May reservation ako. Huwag mo sana akong tanggihan. Tumango na lang si Bianca. Ang pagtanggi ay mangangahulugan ng 20 minutong pangungulit mula kay Adrian. Hindi sulit sa stress, kaya pumayag na lang siya. Sige, sagot niya. Mabilis lang tayo. Gusto ko na rin kasi magpahinga at umuwi. Dumating sila sa isang rooftop restaurant na tanawang lungsod. Puti ang mga tablecloth, may mga palamuting bumbilya at tanawing parang mula sa teleserye. Dinala sila ng waiter sa isang reserved na mesa sa sulok, may kandilang kumikislap at ibinigay na sa kanila ang menu. Si Adrian ang umorder, ni hindi man lang siya tinanong, pero okay lang kay Bianca, hindi naman siya maselan sa pagkain. Isa pa, ito naman ang magbabayad, kaya wala siyang karapatang mag-demand. Magugustuhan mo yung steak nila. Imported yun, katulad ng kinain natin sa hotel sa Tagaytay nung last date natin. Mabuti nga pumayag ka, naalala mo? Nakangiting tanong ni Adrian. Pilit ngumiti si Bianca. Naalala ko naman. By the way, ang galing mo kanina. Sabi ni Adrian habang pinapagalaw ang alak sa baso nito. Ang gown mo ang pinaka-standout. Pero kung hindi ka rin nanalo sa money contest, hindi ka makakapasok sa finals. Kaya kahit hindi tayo same ng department, sa'yo ako nagbagsak ng pera. Siyempre, nanliligaw ako, Bianca. Dahan-dahang nawala ang ngiti ni Bianca. Mukhang alam niya kung saan patungo ang usapan na yon. Yun din ang rason kung bakit ayaw niyang tumanggap ng tulong mula kay Adrian. Pakiramdam ni Bianca, may maisusumbat ang binata sa kanya. Huminga siya ng malalim nang dumating na ang order nila. Pinahahalagahan ko naman, Adrian, ang nagawa mo. Alam mo yan, tumaas ang mga kilay nito habang nagsisimula ng maghiwa. Alam ko, kaya nga dapat mas mabait ka sa akin since may utang na loob ka, hindi ba? Huminto sa ere ang tinidor ni Bianca. Dahan-dahan siyang tumingin dito. Una pa lang, marami na siyang ayaw kay Adrian. Kaya nga kahit makulit ito, ayaw talaga niyang sagutin. Hindi niya lang alam kung paano ito tatanggihan nang hindi nakaka-offend. Kaso, paano hindi magiging offending kung matindi naman ang kasamaan ng ugali ng binata? Ang ibig kong sabihin, patuloy ni Adrian at mataman siyang tiningnan. Hindi lang ako namigay ng pera dahil trip ko. Alam mong nanliligaw ako, Bianca. Nag-invest ako dahil gusto kita. At ngayon, Miss Campus ka na. Reigning Queen. Tinitingala ka ng lahat. Ibinaba ni Bianca ang tinidor. Ibig mong sabihin, may utang ako sa'yo? Umismit si Adrian habang nakasandal. Ang ibig kong sabihin, marami na akong naibigay. At hindi naman perang hinihingi ko. Ikaw lang. Isang chance para sa atin. Iniisip kong kailan mo ako pagbibigyan. Gusto talaga kitang maging girlfriend, Bianca. Adrian, huminga siya ng malalim. Oo, galante ka. Marami ka nang naibigay sa akin. Hindi ko itatanggihan. At siguro, kung hindi ko lang alam kung ilang babae nang binigyan mo ng ganyang mga pangako, baka nahulog na rin ako. Kasi 'di ba, ikaw lahat ng dapat gustuhin ng isang babae. Eh di, anong problema? Matalim na tanong ni Adrian. Wala kang respeto sa akin.
Hindi ko rin hiniling ang mga regalo mo sa akin. Tinanggap ko dahil binigay mo. Nanliligaw ka at yon ang alam mong effort. Maluwag kang tinanggap yon. Pero bakit parang sinusumbat mo sa akin ngayon? Payapa pero matatag ang kanyang tinig. Para kang nagbibigay gamit ang isang kamay, pero binabawi gamit ang kabila. Kung papasok ako sa isang relationship, gusto kong maramdaman na minamahal ako at nire-respeto. Hindi katulad ng pinaparamdam mo sa akin na para bang pagmamay-ari mo na agad ako. Kung umasta ka, para bang binili mo ako sa nilabas mong pera. Hindi ko nga ipinakiusap sa'yo na tulungan mo ako at gastosan sa pageant na yon. Kaya bakit ka nanunumbat ngayon na may utang na loob ako sa'yo? Kumunot ang noon ng binata. So, ganun to? Iniisip mong binibili kita? Masama na ang tingin niya rito ni hindi na magalawang steak na kinakain. Iniisip kong sinusubukan mong bilhin ang karapatan mong pakialaman ng mga desisyon ko. Napailing si Adrian, tapos yumuko ng bahagya. Huwag mo namang sabihing hindi mo alam na pera-perahan ng corona mo. Wala namang laban yung ibang babae nang sinuportahan na kita. Nagmukha kang reyna dahil ako ang nagpondo. Huwag mo akong insultohin na para bang mag-isa mong ginawa ang lahat. Tumahimik si Bianca, parang nawala ang paligid. Naninikip ang dibdib niya. At para bang may naputol sa kanya na alam niyang mawawala na siya ng pakialam pagkatapos. Kinuha niyang baso ng tubig at mabilis na ibinuhos yon sa harap ni Adrian. Basa ang branded nitong suot, napunta ang tubig sa kandungan nito. Mabilis na napatayo si Adrian. Anong... Hindi ko hiningi ang perang yon. Malamig na sabi ni Bianca. Ikaw ang nag-alok. Tinanggap ko dahil akala ko tumutulong ka bilang kaibigan. O sige, manliligaw. Pero nagbibigay na ba yun ng right mo sa akin? Ikaw na nga ang tinulungan. Ikaw pang ganyan. Hindi ako humingi ng tulong sa'yo. Sabi niya at tumayo na. At lalong hindi ako trophy na makukuha mo. Dahil tigilan mo ng panliligaw, Adrian. Ayoko nang makita ka ulit. Tumalikod siya at taas noon na tinalikuran ito. Tumunog ang takong niya sa sahig na kahoy, parang marcha ng isang babaeng hindi magpapatalo. May mga bulong sa paligid pero wala na siyang pakialam. Hinayaan niyang pag-usapan siya ng mga ito. Sa labas, sinalubong siya ng hangin at parang kalayaan ang haplos nun sa kanya. Wala siyang service pa uwi, wala rin siyang pakialam. Sasakay siya ng bus at jeep, bibilangin ng barya sa pitaka. Kakain na lang ng canned tuna na sinabi ng kanyang ina. Pero habang nakaupo sa bus, doon na sunod-sunod na tumulo ang mga luha ni Bianca. Pinunasan niya na lang para hindi makita ng kanyang katabi. Dahil kahit magpakita pa siya ng tapang sa harap ng ibang tao, nang hihina siya at nawawala ng pag-asa sa buhay na kinahahantungan nila. Hindi siya sanay sa hirap pero kailangan niyang mag-adjust para lang mabuhay. Malakas na binagsak ni Bianca ang pinto at iniwan ang bag sa sahig na parang paso. Nagulat ang pinsan niyang si Marla na nanonood ng K-drama sa sala. Hoy, nakipagsabunutan ka ba? Tanong ni Marla sa kanya. Bakit ka ganyan? Katatapos lang ng pageant mo ah. Winner ka naman. Saka text mo sa akin kanina, may pa-dinner kayo ng mayaman mong manliligaw. Anong problema? Inalis ni Bianca ang kanyang takong at dumapa sa kutsyon ng walang imik. Hulaan ko, hindi naging maganda? Sabi ni Marla at dahan-dahang inalis ang natirang face mask at umupo ng tuwid. Napaka-red flag, nakakabwisit. Akala niya yata ngayong mahirap na ako, nabibili niya ako sa pera niya. Pangit naman siya, toxic. Umungol si Bianca sa unan at ibinato pang isa. Aray ko naman, huwag ka namang bato ng bato. Tumayo si Marla at kinuha ang bote ng powdered chocolate drink nito sa desk. Gusto mo? Para naman maging chill ka kahit kaunti. May sinaing na dyan, dilatang tuna lang ang nandyan sa cabinet ninyo. Mabuti na lang naisipan kong umuwi at magdala ng ulam. May tira pa akong fried chicken, initin mo na lang. Lumingon si Bianca, bahagyang may luha sa mata at medyo kumalat ng maskara. Nakakainis talaga. Ngayon lang natapakan ng ganito ang pagkatao ko. Hindi ko naman hate maging mahirap. Pero sino bang may gustong maging mahirap? Ngayon, mas lalo kong na-realize na mas tao ang tingin sa'yo kapag may pera ka o mayaman ka. Pero kapag wala,
Tai ka na lang sa kanila na pwede nilang tapakan. Nakakaasar. Sarap niyang sapakin. Bakit ba kasi kailangan naming maghirap ng ganito ni Mommy? Namatay si Daddy na maraming utang. Nalugi ang business namin at ngayon, adik sa sugal ang mami ko. Hirap maging mahirap. Hindi naman ganito ang nakasanayan kong buhay. Ikaw, Marla, kaya mong mag-adjust kasi sariling sikap ka naman. Marunong ka na sa buhay. Pero paano naman ako? Ang hirap-hirap. Wala tayong magagawa. Ganito na talagang buhay nyo. Go lang. Sagot ni Marla at inabot sa kanyang bote. Iluha mo na yan. Uminom si Bianca. Dinala niya ako sa isang mamahaling rooftop resto. Umorder ng steak nang hindi nagtatanong. Tapos umasta na parang pag-aari niya ako. Nakakabwisit. May utang na loob daw ako sa kanya. Sapakin ko lang siya eh. At pagkatapos, tanong ni Marla at umupo sa tabi niya. Napailing si Bianca. Sinabi niyang siyang dahilan kung bakit ko napanalunan ng pageant. Dahil siya raw ang gumasto sa akin, dapat daw sagutin ko siya. Napanganga si Marla. Ay, sira ulo talaga. Maliligaw pa lang si Adrian, ganyan na siya. What more kung kayo na, diba? Baka kapag naghiwalay kayo, isumbat pang mga naibigay niya. Ibinaling ni Bianca ang ulo. Diba? Literal niyang sinabi na nag-invest daw siya sa akin. Invest? Ano ka? Stuck sa market? Ay nako, sinupalpal ko siya. Binuhusan ko ng tubig. Itinaas niya ang walang laman na bote na parang trophy. Mabuti nga sa kanya. Wala akong pakialam kahit mapahiya siya. Napanganga si Marla. Girl, yan ang pinaka-savage na ginawa mo. Bininyagan mo ang ego niya. Tumawa si Bianca pero saglit lang. Dahan-dahang nawala ang ngiti niya habang nakatitig sa kisame. Pero, bakit ang bigat pa rin? Tumahimik saglit si Marla. Kasi kahit kaunti, umaasa kang mag-work. Bumaba ang tono ng boses ni Bianca. Ayokong aminin, gusto kong sagutin siya kasi mayaman siya. Pero, ang toxic talaga ng ugali. Kaya kahit limpak-limpak pang salapi at mapapadali niyang buhay ko kapag naging boyfriend ko si Adrian, ayoko pa rin. Alam mo yun, nasa kanya lahat ng akala ko gusto ko. Mayaman, may itsura naman din, may connections, may kotse. Baka kung pumayag ako, may pagkakataon akong makahinga. Walang aalalahanin sa pera. Hindi na kami ganang mahihirapan ni Mommy. Gusto ko ng mayaman, Marla. Pero ayoko nang tinuturing akong pag-aari at sinusumbatan ako ng ganon na para bang ang baba ng pagkatao ko. Gusto ko ng taong kayang alagaan ako, pero hindi ako kinokontrol. Tumango si Marla at seryosong nakikinig sa kanya. Wala kang kailangang ikahiya sa paghahangad ng ginawa mo, Bianca. Hindi yun kahinaan. Pero yung pinili mong peace of mind mo kaysa sa kayamanan, yun ang lakas na hindi maaalis ng iba. Kaya kahit tapakan pa ng ibang pagkatao mo, okay lang. Kasi kayang-kaya mong iahon ang sarili mo kahit mahirap ka na lang. Sumandal si Bianca sa balikat ng kanyang pinsan. Wala nang yayamaning maliligaw na lalapit. Alam na ng lahat na hindi ako mayaman. Hinagod ni Marla ang likod niya. Okay lang yan. Marami pang lalaki dyan. Focus ka muna sa pag-aaral mo para maging working adult ka na in the future. Doon ka na maghanap ng boyfriend na yayamanin at makakasundo mo ng ugali. Tahimik sila ng ilang minuto. Ugong lang ng electric fan ang naririnig nila. Tahol ng aso sa labas at k-drama na pinapanood ni Marla. Kahit paano, medyo gumaan ang kalooban ni Bianca. Kinabukasan, na-late siyang magising, kaya naman nagmamadali na siyang pumasok. Umalingaw-ngaw sa pasilyo ang tunog ng takong ni Bianca at gulo pa ang ponytail niya dahil sa hangin. Pero taas noo pa rin siyang naglakad. Ang kanyang navy blue na uniforme ay sakto sa katawan niya. Planchado, elegante, walang gusot na para bang hindi makitang naghirap. Good morning, Miss Campus! Bati ng isang sophomore habang dumaraan siya. Hindi siya lumingon, hindi niya kailangang lumingon. Hindi naman siya artista. Ayaw niya rin ng atensyon ng lahat. Ngunit sa kanyang pagmamadali, sa isang iglap, dumulas ang kanang paa niya
Sumunod ang kaliwa. Lumipad ang kanyang bag. Inaabangan niya na ang pagkadula sa sahig. Pero isang braso ang sumalo sa likod niya. Anong... Singhal niya at pilit na bumabangon nang makita ang gwapong janitor na sumalo sa kanya. Ang dulas ng sahig! Tinuro nito ang nakalagay na signage. May nakalagay na nga na wet floor. Nagmamadali ka pa rin maglakad. Mabuti at nasalo kita. Matangkad, malapad ang balikat, at naiinis si Bianca sa pagiging kalmado ng binata. Nakasuot ng damit pang janitor, pero hindi niya alam kung bakit parang wala sa itsura nito ang maging tagalinis lang doon. Tinaasan niya lang ito ng kilay, at bago siya makaalis, narinig niya pa ang hirit nito. Hindi kasi nag-iingat. Tinulungan na nga, wala man lang thank you. Nagtaray pa. Kung maglakad sa hallway, akala mo rumarampa sa fashion show. Komento nito at inayos ang map. Napakurap si Bianca at muling lumingon sa janitor. Excuse me? Anong sinabi mo? Wala man lang bahid ng takot sa boses nito. May signage na nga na nilagay, ma'am. Sana nag-ingat ka. Hindi yung ginagawa mong runway itong hallway. Hindi niya napigilan ang pagsinghap. Anong runway? Nagmamadali ako kasi late na ako. At late na ako ngayong nakikipagtalo pa ako sa'yo. Hindi ko alam kung bakit bumoboses ka, janitor ka lang naman dito. Akala mo kung sino kang mayaman? Hindi mapanghamak na tao si Bianca. Hindi siya ganoong pinalaki kahit na mayaman sila dati. Talagang may pinitik lang na inis ang janitor na nasa harap niya. Bakit ba naman kasi puro mga lalaking siraulo ang nakakasalamuhan niya? Sa tingin mo, gugustuhin kong matumba rito at ipahamak ang sarili ko for fun? Singhal ni Bianca. Hindi, pero lakad mo palang kanina. Para kang model na rumarampa dyan. Bulong ng janitor habang bumalik sa pagmamap. Nalaki ang mata ni Bianca. Ako pang may kasalanan. Normal na lakad ko lang yon na nagmamadali kasi malilate na ako. Sorry kung sa paningin mo ay nagbumodel ako rito sa hallway. Parang sinabi mo na rin na maganda akong maglakad at nakaagaw ako ng pansin mo. Inayos niya ang kanyang sarili. Wasak man ang ego, kakalimutan niya na lang. Ayaw niya nang mag-aksaya ng oras sa janitor na yon. Medyo masakit ang paa niya at paika-ika. Pero mamaya niya na lang yun pakikialaman. Kinagabihan, nilagyan niya ng ice pack ang kanyang paa na natapilok kanina. Nasa student council office siya dahil nandoon si Marla. Officer kasi ito sa school. Nadulas ka? Ikaw? Halos mapasigaw si Marla habang sumusubo ng yogurt. Nadulas lang doon sa hallway habang nagmamadali. Tura ni Bianca. At yung janitor, nakakainis talaga. Nadulas ako pero sinabihan ba naman ako nagpa-fashion show sa hallway? Kitang nagmamadali ako tapos sasabihin niya yon? Baka naman alam niyang ikaw ang bagong campus queen. Kaya akala niya, pa-model-model ka pa rin dyan. Nako, yung bagong janitor ba yan? Yung gwapo ba? Tanong ni Marla at halatang sabik ang tinig. Umangat ang kilay ni Bianca. Kilala mo? Hindi personal pero girl, sikat siya sa Bayou Building. Nico raw ang pangalan nun. Nagbabasa raw ng libro tuwing break. Hindi lang basta books. As in, yung book ng pangmayaman. Mukhang matalino. Gwapo pa. Kaya ang daming nagtataka. Bakit janitor yan? Sabi ni Marla sa kanya. Hindi na lang siya sumagot. Wala namang interes si Bianca. Wala siyang pakialam kahit mukhang matalino, gwapo at misteryoso ang janitor na yon. Hindi siya mag-aaksaya ng oras sa katulad nito. Pero hindi niya alam kung bakit kahit saan siya pumunta, parang ang dami niyang naririnig. Diyos ko, parang kay drama lead yung si Nico. Pero janitor nga lang. Yung blackmate ko, nakita raw siyang niyakap ni Madam Amy. As in, intimate na yakap. Baka sugar baby ni Madam si Nico. OMG! What if undercover siya? Hindi talaga siya janitor. Bakit ang pogi niya kasi? Hindi talaga siya mukhang janitor. Ang sayang niya. Mas naniniwala pa ako kung model siya eh. Girl, tigil na. Ang dami mo nang nababasa sa Wattpad. Napailing si Bianca sa mga narinig niya mula sa likuran.
Nasa cafeteria siya ng araw na yon para kumain, pero mga chismis lang pala tungkol sa janitor ang kanyang maririnig. Bago siguro sa mata ng mga ito, halos lahat naman nga kasi ng mga janitor sa campus matatanda o kaya'y mga tatay na. Pero ang tindig at tikas ng isang Nico para bang hindi isang janitor. Para pa nga na kayang makipagsabayan sa ibang estudyanteng mayayaman din sa loob ng campus. Hindi siya bulag para hindi makita, pero hindi niya na lang din pinapansin. Hoy, irap ka ng irap dyan. Natatawang sabi ng pinsan niyang si Marla. Akala ko ba kakain ka kasi gutom na gutom ka na. Naiinis ako sa mga naririnig ko. Pinag-uusapan nilang janitor. Mahina niyang bulong. Humalakak naman ang pinsan niya. Hayaan mo na, mukhang pinagnanasaan sa kakalat na mukhang karelasyon ng president ng campus. Mukhang sugar mommy yata ni Nico. Yuck! Muli siyang napairap. For me lang ha, kapag ganyan ng mga lalaki, mga walang bayag. Kailangang buhayin ng sarili pero aasa sa matatandang babae. Kalalaking tao, malakas naman. Then, magiging sugar baby at aasa sa pera ng mayamang matandang babae. Hindi nakakahanga yun kahit na gwapo siya at hot. Gwapo nga at hot, kaya nga bakay nang ginagamit para maging sugar baby. Tsaka easy-easy lang ang buhay. Natatawang sabi ni Marla. Halos lumabas ang mata niya sa kakairap. Hindi siya makapaniwala kung totoo man nga na sugar baby si Nico. Kinuha niyang meal tray na may lamang adobo, kanin at lumpiang mukhang pagod na sa buhay. Pumwesto na sila ni Marla sa tabi ng bintana. Maya-maya, may nadinig na naman siyang usapan sa kabilang mesa. Hot siya yung tipong hindi mo aasahan. Pero janitor lang, mukhang matalino pa naman. Kausapin ko nga, sabihin ko, ako nang magpapaaral. At nagtawanan pa ang magkakaibigan sa likuran nila ni Marla. Nagkatinginan sila ng pinsan niya. Tumawa ito habang naiirita naman si Bianca. Sinubo niya ang isang peraso ng manok. Galit niya itong inunguya. Naiinis siya sa boses nito na nag-e-echo pa rin sa utak niya. Nauna ang inis ni Bianca, kaya hindi siya makarelate sa mga papuri ng iba kay Nico. Pagkatapos kumain, naghiwalay na rin naman sila ni Marla. Nagpunta siya sa computer room para magpa-print ng mga kailangan niya. Napansin niya ang grupo ng mga estudyante at mga professor na nakapalibot sa printer. Mukhang sira na naman yon. Ayaw nang lumabas ni Bianca at magpa-print. Mahal masyado, samantalang libre lang doon basta magdala ng sariling papel. Laking gulat niya nang lumapit ang janitor na si Nico. Ma'am, baka paper jam lang po yan. Napakunot noo ang isa sa mga professor. Trinay na namin lahat. Marunong ka ba sa ganyan? Hindi natinag si Nico. Lumuhod ito at pinindot ang ilang buttons. Binuksan ang gilid at dahan-dahang hinugot ang gusot na papel. Marami pa itong kinutingting. Maya-maya'y ayos na ulit ang printer. Napakurap si Bianca. Nagkatinginan pa sila ni Nico kaya agad siyang umiwas ng tingin. Kinuha nito ang mga gamit panlinis at pumunta sa direksyon niya kung nasan ang pinto. Magpa-print ka na, campus queen. Kumunot ang noo ni Bianca. At sino ka naman para kausapin ako? Ngumisi naman ito. Janitor. Napairap siya at nilagpasan ito. Naiinis si Bianca na masyado itong may kumpiyansa sa sarili. Parang hindi nito kailangang patunayan kahit kanino ang kahit na ano. Naiinis siya roon at naiintriga na rin. Isang hapon, nakayukayok si Bianca sa maliit na kiosk. Nakabuklat sa harap niya ang aklat sa philosophy. Puno ng dilaw na highlight at magulong sulat kamay. Pabulong siyang nagrereklamo. Sabi ni Plato, ang forms ay perfect idea. Pero kay Kant, iba. Paano ko pa palalawakin to? Kasi naman tong prof namin dito, ang digalig. Itinusok niyang ballpen sa papel. Mabigat na rin ang mga mata niya. Ilang araw na siyang kulang sa tulog. Sabay-sabay ang mga gig niya, scholarship requirements, pati na rin ang finals week. Wala na rin kasi siyang scholarship dahil nagamit niya yun last year. Kailangan niyang mag-apply ulit para sa susunod na scholarship. Kapag wala talaga, baka tumigil siya at dumoble kayod muna sa mga gig. Ang idea ni Kant,
mga bagay na sila mismo, lampas sa ating perception. Sabi ni Kant, hindi natin sila kailanman tunay na maunawaan, di tulad ng phenomena na nadarama natin. Biglang sabi ng isang tinig mula sa kanyang likuran. Napakurap si Bianca at lumingon agad. Nandoon si Nico, nakatayo ito ilang hakbang ang layo. May hawak na basahan at spray bottle. Parang nanliit ang tingin ni Bianca. Ano? Tumango ito sa libro niya. Narinig kitang binabanggit si Kant. Akala ko, kailangan mo ng tulong. Kumunot ang noo ni Bianca. Paano mo alam to? Nakikinig ka sa akin? Hindi mahirap pakinggan kapag may isang taong nagsosolo ng lecture, tapos ang ingay namang mag-aral. Medyo nakangiting sabi nito. Nagkibit balikat si Nico. May search engine naman. Janitor ako pero marunong akong magbasa-basa. At bigla na lang itong tumalikod na parang wala lang itong ginawa. Gayunpaman, parang palaisipan ng binata na gusto niyang lutasin. Simula ng araw na yon, palagi niya nang napapansin si Nico. Hindi niya naman intensyon na maisip ito o alalahanin ang pag-uusap nila. Kaso, kung saan-saan niya ito nakikita. Bakit mo hinahaplos ang pusang yan? Tanong ni Nico sa kanya. Bahagya siyang napatalon sa gulat. Anong ginagawa mo rito? Tiningnan ni Nico ang pusang pinapakain niya kanina. Kumakain ng sandwich si Bianca kanina nang makita ang ligaw na pusa. Naawa siya, kaya binigyan niya. Hindi niya alam na sa lahat ng makakakita, si Nico pa talaga. Paano kung may rabies yan? Hindi ka dapat basta-basta humahawak ng mga hayop na ligaw. Paalala ni Nico sa kanya. Napairap naman si Bianca. Pakialam mo ba? Sa naawa ako. Saka bakit ka ba nangingialam? Muli siyang umupo nang idikit ng pusa ang ulo sa kanyang binti. Malawak na napangiti si Bianca. Huwag mong ipagsabi na kinukonsinti kita. Dito tayo palagi magkikita. Dadalhan kita ng pagkain. Hindi kasi kita pwedeng dalhin sa bahay. Allergic si mami sa mga balahibo ng aso at pusa. Tumayo si Bianca at naghugas ng kamay. Hindi niya pinansin ang janitor na palagi na lang napapansin ang mga ginagawa niya. Kinahaponan, habang nasa opisina ng student council, yumuko si Marla palapit at may pilyang ngiti. Iniisip mo pa rin si janitor na matalino na nagturo sa'yo ng philosophy? Umirap si Bianca. Excuse me? Anong pakialam ko sa janitor na yon? Huwag mo nga akong asarin kay Nico. Baka kaya lapit ng lapit sa akin, naririnig na inaasar mo ako sa kanya. Nanlaki naman ang mga mata ni Marla. Lapit ng lapit? Napabuntong hininga si Bianca. Ewan ko, basta hindi lalampas ang araw na hindi ko siya nakikita dito sa campus. Ang laki-laki ng campus tapos palagi ko siya nakikita. Ayokong isipin, marami pa akong kailangan gawin. Namomroblema pa nga ako sa scholarship ko para sa first semester. Hindi ko pa naayos. Wala pang result kung nakapasa ang application ko. Hinagod ni Marla ang likod niya. Girl, kaya yan. Kung pwede ko nang sabihin sa tito ko sa father aid na pag-aralin ka rin, nagawa ko na. Kaso nakakahiya kasi scholar niya na ako. Wala akong alam na pwede pang mag-apply ng scholarship. Pero sure naman ako na matatanggap ang application mo. Ang galing mo kaya. Pero, balik tayo kay Nico. Paano ba naman hindi kita aasarin? Girl, nawawala ka sa ulira tuwing may mapapag-usapan tungkol kay Nico. Aminin mo na, medyo naiintriga ka sa poging janitor na yon dito sa school. Hindi no? Imbento ka talaga, Marla. Kapag kumalat sa school na may crush ako sa janitor, lagot ka talaga sa akin. Pinipilit ko lang unawain kung paano napunta rito ang isang tulad niya. Sagot niya habang nag-flip ng report. Nakangiting umiling si Marla. Gusto mo siya. Kung hindi janitor, gugustuhin mo. Kasi kung physical attraction lang naman, siya ang TDH mo. Ano namang TDH? Tumawa si Marla at umupo sa kanyang tabi. Tall? Check. Dark? Check. Handsome? So check. Ang smart pa, diba? Sige, itanggi mong hindi ganun ang type mo. Kilala kita, Bianca. Mula ulo hanggang paa, magpinsan tayo. Kahit amoy ng utot mo, kilala ko na. Okay, fine. Huminga ng malalim si Bianca. Pasok siya sa standard ko, pero sa pagiging janitor, X na. Hindi ako nagpapakahirap ng ganito mag-aral para mag-asawa ng janitor.
Hindi rin natin sure kung sugar mommy niya ba talaga si Madam President. Hindi ko siya gusto sa lahat ng mga naririnig ko. Inoobserbahan ko lang talaga si Nico kasi masyado siyang misteryoso para sa lahat na kahit ang iba, naiintriga na lang din. Kaya Marla, tumigil ka na sa pang-aasar sa akin, okay? Kinahapunan, habang naglalakad papunta sa admin building, nakita niya na naman si Nico. Sa ilalim ng puno, nakahiga ang binata, binabasa ang isang makapal na aklat na nasa binti. Mukhang tapos na ang trabaho o marahil ay nagpapahinga na muna. Sumimangot si Bianca nang makitang self-help book ang binabasa nito. Kaya hindi katakataka na matalino ito kahit janitor lang. Pero ang labis niyang ipinagtataka, bakit hindi ito maghanap ng ibang trabaho na mas maayos at mas mataas ang sahod kaysa sa isang janitor? Hanggang kailan mo kaya ako tititigan? Baka naman matunaw na ako niyan. Tumigil ito sa pagbabasa at tumingin sa kanya. Nagtagpo ang mga mata nila. Agad siyang umiwas at binilisan ng lakad. Dahan-dahan. Pahabol pang hirit ni Nico. Baka madulas ka na naman, Miss Campus Queen. Kawawa ka naman. Baka hindi ka na makapag-fashion show sa hallway. Tumigil siya at humarap sa binata na nagsisimula na naman siyang asarin. Wala ka bang ibang ginagawa kundi mang inis ng tao? Janitor ka lang naman dito, pero ang lakas ng loob mo na inisan akong estudyante? Kung ereklamo kaya kita, saka bakit ba ako palagi ang trip mo? Isinara nito ang libro. Ikaw, sagutin mo muna. Bakit ka tingin ng tingin sa akin? Hindi naman kita mapapansin kung hindi ka tingin ng tingin. Hindi ako tumitingin. Mariing tanggi ni Bianca kahit ang totoo, nahuhuli niya nga ang sarili na nakatingin dito. Mayabang ka? Akala mo kung sino ka ay janitor ka lang naman dito? Magtrabaho ka na nga? Bakit nakaupo ka dyan at nagbabasa ng libro? Anong tingin mo sa sarili mo? Estudyante rito? Tumayo ito, pinagpagang pantalon at mahinang tumawa. Break time ko naman. Bakit? Estudyante lang ba ang pwedeng magbasa? Naniniwala ako na hindi lang para sa mga nag-aaral ang kaalaman. Kaya anong mali sa pagbabasa ng libro kung janitor ako? Muntik na siyang magdabog. Huwag mo na nga akong kausapin. Lumapit ito, hindi sa nakakatakot na paraan pero sapat na para mapabilis ang tibok ng puso ni Bianca. Paanong hindi kita kakausapin kung palagi kang nagpapapansin? Tumaas ang kilay ni Nico at gumalaw-galaw na parang nang aasar. Bahagyan niya itong itinulak sa dibdib. Ang feeling mo? Janitor ka lang naman. Campus queen ako dito. Maraming nagkakagusto sa akin. Sa tingin mo, papatol ako sa janitor na katulad mo? Saka mahiya ka nga. May sugar mommy ka na. Nagpapapansin ka pa sa ibang babae. Kumunot ang noo ni Nico na parang walang ideya sa bagay na yon. Sugar mommy? Anong ibig mong sabihin? Napairap naman si Bianca. Maang-maangan ka pa talaga? Usap-usapan dito at maraming nakakakita. Nagyayakapan kayo at nagkikita ni Madam President. Sugar mommy mo siya. Kaya yung pagka-feeling mo na nagpapapansin ako sa'yo, alisin mo na sa sistema mo dahil hindi ako papatol sa isang lalaking sugar baby at mukhang pera. Napakurap si Nico. Umawang ang bibig at halatang hindi makapaniwala. Maya-maya'y malakas na tumawa ang binata habang nakatingin sa kanya. Totoo ba? Ganyan ang usapan sa akin? Natatawa nitong tanong. Bahagyang napaatras si Bianca. Anong nakakatawa? Wala kang kwentang lalaki? Ang cheap mo? Napailing si Nico at mataman siyang tinitigan. Wala kaming relasyon ni Madam President. Gusto kong linawin sa'yo na hindi ko sugar mommy. Wala akong sugar mommy at hindi ako magiging sugar baby kahit kailan. Kaya kong kumita ng sarili kong pera. Isa pa, kung magkaroon ako ng babaeng magiging karelasyon ko, hindi ako ang ibibaby. Siya ang ibibaby ko. Ngayon, gusto mo ba? Ikaw ang ibibaby ko. Napasinghap si Bianca. Ibibaby mo ang sarili mo. Akala mo ba makukuha mo ako sa mga hirit mo? Asa ka? Nagmarcha paalis si Bianca. Hindi siya makapaniwala sa mga naging sagutan nila ni Nico. At ang mas lalong hindi matanggap ng kanyang puso ay ang labis na pagpapaapekto sa mga hirit ng simpleng binata.
At kahit anong iwas ni Bianca na magtagpo ang landas nila ni Nico, hindi niya alam kung anong meron sa tadhana at palagi silang pinaglalapit. Tinitigan ni Bianca Reyes ang clipboard na para bang personal siyang ipinagkanulo. Paired with Nico Bautista? Sino po ito? Natawa si Marla. Sino pa? Di yung crush mong janitor. Kasama ang mga janitor sa clean-up drive bukas. Kaunti lang naman kasi kayong mga nag-apply for scholarship, kaya kasama ang mga janitor sa paglilinis. Umasim ang mukha ni Bianca. Sa dami ng ipapares sa kanya, si Nico pa talaga. Kung hindi niya lang kailangang i-comply bilang parte ng requirements para matanggap ang application niya sa scholarship, hindi niya talaga gagawin iyon. Kaso, wala Mahirap na siya, kaya no choice na si Bianca. Pwede ka naman yatang humingi ng partner switch. Alok ni Marla sa kanya. Wala naman yan nung 1 taon. Hindi ko alam kung bakit may pakulong by pair ng mga nag-ayos niyan. Siguro, para mapabilis, saka may assigned area na kayong lilinisin. Gusto mo bang makipagpalit? Pwede naman yata mag-request, Bianca. Umayos ng tayo si Bianca. Hindi na, ako nang bahala. Hindi naman ako natatakot sa kanya. Tumawa ang pinsan niya. Hindi ko naman sinasabing natatakot ka. Hindi nga. Sabado ng umaga, parang mas galit pa si Bianca sa tirik ng araw. Dumating siya sa campus na nakamaong, puting t-shirt na nakatali sa bewang at rubber shoes. Nakapusod ang buhok at walang kahit anong makeup. Nandoon siya para maglinis, kaya wala ring sense kung magpaganda siya ng bongga. Nilapitan niya ang registration table, pumirma at inabutan agad siya ng walis, basahan at isang spray bottle. Maya-maya'y nakita niya na si Nico. Hindi naka-uniform ng pang-janitor. Nakasandal sa pader ng gym, nakamaong at puting t-shirt. Simple lang ang suot, pero malakas pa rin ang dating. Lumapit si Bianca ng dahan-dahan. Maglinis na tayo. Ngumiti si Nico at mataman siyang tiningnan. Good morning, Bianca. Napasinghap si Bianca. Walang maganda sa morning kapag ikaw ang kasama, kausap at kaharap. Halika na nga, tapusin na lang natin to para makauwi na ako. Nagsimula na silang maglinis. Abala si Bianca, hindi na lang pinapansin si Nico para hindi siya mabwisit. Nang sumapit ang tanghali, binigyan na muna sila ng break. Nagpapamigay na rin ng pagkain. Kukuha na sana si Bianca, pero mabilis siyang naikuha ni Nico. Kumuha ko ng pagkain ko. Sinabay na kita. Kumain ka na. Sambit ni Nico sa kanya. Tumigil naman si Bianca sa pagpupunas ng pawis at tinanggap iyon. Salamat. Tahimik silang kumain. Nagugulat lang siya kay Nico kapag pinapaypayan siya nito. Masama niya itong tiningnan. Ngumiti lang naman ang binata. Pinagpapawisan ka. Sige na, kain ka pa. Napabuntong hininga si Bianca habang umunguya. Pagkatapos kumain, nagpatuloy siya sa paglilinis. Pamerienda rin naman kaya hindi siya nagutom. Yun nga lang, nakakapagod din dahil hindi naman sanay ang katawan niya sa ganoong paglilinis. At naiisip pa lang ni Bianca na babiyahe siya pa uwi, mas lalong tumindi ang kanyang pagod. Nag-uwian na sila. Hindi ka pa uuwi? Tanong ni Nico sa kanya at dalang helmet ng motor nito. May susundo ba sa'yo? Kung wala, ihatid na kita. May isa pa akong helmet na dala. Kumunot naman ang noo ni Bianca. Bakit may isa? Inaasahan mong magpapahatid ako sa'yo? O may iba ka talagang kasabay? Humalakhak naman si Nico. May nakikita ka bang kasabay ko? Wala rin naman akong isinasabay dyan bukod kay Manong Obet. Pero sige, aaminin ko, balak na rin kitang aloking ihatid. Alam ko na mahihirapan kang sumakay sa ganitong oras at nakakapagod na rin. Tiningnan niyang scooter nito. Hindi ako sanay sumakay ng motor. Kumapit ka lang, babagalan natin. Hindi naman kita ipapahamak. Saka nagugutom na ako. Kain muna tayo, Bianca. Saan mo gusto? Sana hindi ka maarte. Natatawang sabi ni Nico. Tumayo siya at kinuha ang isang helmet na inaalok nito. Hindi ako maarte. Mag-iinarte pa ba ako? Naghihirap na kami. Hindi naman ako magpapakahirap sa scholarship kung may pera pa kami gaya ng dati.
Kaya kung nahihirapan ako, kailangan kong mag-adjust. Namungay ang mga mata ni Nico. At least, kahit na may kaunting arte ka, inaamin mo pa rin sa sarili mo na nahihirapan ka. Hindi mo rin gaanong kinakahiya. Kaya siguro gusto ka ng maraming tao. Kasi hindi mo kailangan gumawa ng paraan para ma-please sila sa'yo. Mapiplease sila ng kusa kasi ikaw si Bianca. Inayos niyang buhok at tumaas ang isang kilay. Siyempre, Queen thinks. Natatawang kinuha ni Nico ang helmet mula sa kanya at isinuot sa ulo niya. Tama ka, Bianca. Tama yan. Reynang-reyna ka talaga. Napairap naman si Bianca. Halika na, bilisan mo. Ang dami-dami mong sinasabi dyan. Hoy, ihahatid mo ako at papayag na kumain kasabay mo. Pero it doesn't mean na papatulan kita. Hindi ko naman inaasahan. Hindi naman ako nanliligaw. Sambit ni Nico at may ngisi sa mga labi. Namula naman ang pisngi ni Bianca. Parang siya ang mas napahiya roon. Ramdam niyang gusto siya ni Nico. Hindi naman siya manhid. Hindi naman ito magpapapansin sa kanya palagi kung hindi. Pero ayaw na lang din masyadong i-entertain ni Bianca. Ayaw niyang patulan ito dahil sa pagiging janitor lang. Tunog mapanghusga, pero gusto niyang maging practical sa buhay. Gusto niya ng taong magiging ka-level niya kapag nakapagtapos siya ng pag-aaral. Sa panahon ngayon, mahirap magmahal ng isang tao kung hindi stable ang buhay. Kahit masakit tanggapin, mahirap maging masaya kapag walang pera. Money can't buy happiness, pero palagi namang source ng pag-aaway ang pera. Kaya saan niya hahanapin ang happiness na yon? Sa pera na kailangan ng lahat ng tao. Gusto mo sa Chinese restaurant? Tanong ni Bianca at tiningnan ang maliit na Chinese restaurant na paborito niyang kainan noon nang hindi pa sila naghihirap. Gusto mo sa Chinese restaurant? Tanong ni Nico at tiningnan ang maliit na Chinese restaurant na paborito niyang kainan noon nang hindi pa sila naghihirap. Medyo mahal dito ang pagkain, Nico. Sira ka. Nagtitipid ako. Okay lang ako sa tabi-tabi. Kumunot naman ang noon nito. Ako naman ang magbabayad ng kakainin natin. Saka nakakain na rin naman ako dyan. Tama lang. Hindi naman masyadong mahal. Huwag kang mag-alala. Libre ko at kaya naman ang budget ko. Tinanggal ni Bianca ang helmet. Sure ka ba? Sinabi mo yan ha? Huwag mo akong sisisihin kapag naubos ang pera mo. Paborito ko pa namang restaurant to. Marami akong kumain kapag pagod na pagod ako. Tiningnan nito ang katawan niya. Saan mo naman dinadala ang mga kinakain mo? Exercise. Syempre. Saka hindi ako yung babaeng kayang fasting. Masiyang ang katawan ko sa maraming pagkain. Tapos, batak sa exercise. Mas nagkakaroon ako ng energy kapag ganon. Napangiti agad si Bianca nang makapasok sa restaurant. Na-miss niya ang mga pagkain doon. Ilang buwan na rin siyang hindi nakakakain ng Chinese food. Huling kain niya pa nung birthday niya. Wala siyang handa pero sinikap niyang doon silang makakain. Maraming in-order si Bianca. Sa kanya lahat yon, pero natigilan siya at medyo binawasan nang makitang nakatitig si Nico. Pasensya na, kapag namahalan ka, hatian na lang kita sa bayad. Pasensya na, last nakain ko pa rito nung last birthday ko. Paborito ko talaga tong restaurant, saka mga pagkain dito. Dito kami kumakain ng mommy at daddy ko every time na gusto namin kumain sa labas. Simple lang pero masasarap ang mga pagkain. Ngumiti naman si Nico at tumango. Okay lang naman. Kaya ko namang bayaran. Natutuwa lang ako na paborito mo palang restaurant ang napagdalhan ko sa'yo. Bahagya siyang napangiti. Medyo gumagaan na ang loob niya kay Nico. Hindi niya naman kasi maikakaila na kahit na medyo nakakainis, mabait naman ang binata. Nang dumating ang pagkain, hindi mapigilan ni Bianca na mapapalakpak ng kaunti. Narinig niya ang mahinang tawa ni Nico kaya napatingin siya rito. Nang magkatinginan sila, pareho na lang silang napangiti sa isa't isa. Magana siyang kumain ng gabing yon, nakikita niya rin na ginaganahan si Nico. Hindi ko inasahan na matakaw ka pala sa pagkain, sabi ni Nico. Tumawa naman si Bianca. Matakaw talaga ako simula bata pa. Swerte na lang ako na okay ang metabolism ko. Saka parang pagkain na rin ang reward ko sa sarili ko. Noong mayaman naman kasi kami, hindi talaga ako materialistic na tao. Pagkain lang, masaya na ako. Mas lalong gumuhit ang ngiti sa mga labi ni Nico. Akala ko lang, pihikan ka sa pagkain.
Syempre, sumasali ka sa mga pageant. Saka may mga gig ka, di ba? Nung nakaraan, nakita kita sa isang motor show. Showgirl ka ron, di ba? Ang ikli ng suot mong shorts. Kaya nga nilunok niyang kinakain. Wala akong choice, ganun ang kailangan. Wala naman akong mahanap na trabaho na malaki ang kita agad. Saka kaya kong hawakan ng oras ko. Isa pa, napagkakatiwalaan ko naman si Tita Ming na handler ko. Alam mo naman sa school, mahal, kahit makakuha ko ng scholarship, kulang pa rin. Ayoko namang lumipat ng school kasi nasimulan ko na. Advantage na rin na magandang school, so maganda sa credentials kapag doon nakatapos. Kung ano-ano pang pinag-usapan nila habang kumakain. Nang kumakain na ng dessert, hindi niya napigilang ibahagi ang mga naiisip niya kay Nico. Alam mo, matalino ka halata sa'yo. Nag-aral ka ba? Tanong ni Bianca. Bakit hindi ka maghanap ng ibang trabaho? For example, call center agent. Ayaw mo bang subukan? Ayaw mo bang sumubok ng ibang work environment na mas mataas ang sahod mo? Mataman siyang tiningnan ng binata. Kontento naman ako sa pagiging janitor. Napangiwi naman si Bianca. Bakit ka makokontento sa pagiging janitor lang kung alam mo sa sarili mo na marami kang pwedeng gawin? Alam ko naman na matalino ka, na baka may potential ka sa ibang bagay. Bakit ililimit mo ang sarili mo sa isang trabaho na hindi sa'yo magbibigay ng sobra? Saka ngayon, mas attractive ang mga lalaki na kayang mag-provide. Hindi lang basta provide, kundi kayang ibigay ang mga pangangailangan at gusto ng partner at ng pamilya nila. Kaya ko namang gawin yun, Bianca, kahit janitor ako. Katwiran pa ni Nico habang nangingiti sa kanya. Bakit? Ayaw mo ba sa akin kasi janitor lang ako? Hindi agad nakapagsalita si Bianca. Napakurap siya sa tanong na yon. Ang totoo, naghahanap pa talaga siya ng tamang isasagot. Masyado siyang nabigla sa mga sinabi ng binata. Bakit ako? Hindi naman kita gusto. Huwag ako ang gawin mong example. Ibang babae nga, di ba? Hindi ako mapupunta sa ganyang dilema. Hindi naman kita papatulan. Nauutal na sabi ni Bianca at inabalan na lang ang sarili sa dessert. Napanguso naman ang binata. Kahit janitor ako, alam ko na kapag mahal ko, kaya kong suportahan pati ang bubuuin naming pamilya. Kaya ko yun, Bianca. Napalunok siya at hindi na makatingin sa mga salitang binitiwan ni Nico para bang sinasabi nito lahat ng paninindigan. Para bang sa tono ng binata, posible lahat basta magtiwala at mahalin lang ng taong mahal nito. Pagkatapos nilang kumain, hinatid na rin naman siya pauwi ni Nico. Nang makauwi, tulala pa siya nang makapasok. Hoy, bruhang Bianca! Akala ko ayaw mo sa Nico na yon kasi janitor. Bakit ka nagpahatid? Bulalas ni Marla pagka-uwi niya. Napatingin siya rito. Nagmagandang loob lang. Pumayag na akong ihatid kasi pagod na ako. Ang hirap kayang sumakay. Tumingin naman ang mami niya sa kanya. Kumain ka na. Kumain na po ako. Tumagal ang titig ng kanyang ina sa kanya. Ano yung naghatid sa'yo? Janitor? Bianca, tigilan mo yan. Nako, talaga. Huwag kang papatol sa janitor. Hindi ka bababa sa ganoong level. Alam kong naghirap na tayo. Pero pinipilit nating makapasok ka pa rin sa magandang eskwelahan. Pinipilit pa rin nating makatapos ka. Kaya sana pumili ka ng maayos na lalaki. Hindi yung inaayos mo ang sarili mo, tapos pipili ka lang ng sisira ng buhay mo. Tumango na lang si Bianca at hindi nakipagtalo. Pero may kaunting kirot sa puso niya. Siguro nasaktan lang siya para kay Nico. Nakikita niya naman na kahit janitor lang ang binata, may paninindigan at maganda rin ang prinsipyo sa buhay. Gayunpaman, gaya ng sabi ng kanyang ina, kailangang maayos ang piliin niya. Ngayong hindi na sila kasing yaman ng dati, kailangan ni Bianca na maging praktikal. Pero paano niya gagawing umiwas kung mas napapalapit pa ang kanyang puso sa binata? Para saan ang cat food na yan at pagkain? May pusa ka? Tanong ni Marla. Umiling naman siya habang inaayos ang pagkain ni Bilog. Papakainin ko yung pusang naligaw sa likod ng campus. Alam ko palagi na siya ron tumatambay. Araw-araw kong pinapakain. Hindi ko lang nabisita kasi nabisi sa pag-aaral. Ngayon, titingnan ko at pakakainin. Gusto ko ngang iuwi si Bilog. Kaya lang, allergic naman si Mami sa pusa.
Nang sumapit ang hapon, pumunta na siya sa likod ng campus. Kumakabog ng kaunti ang dibdib niya sa pananabik. Miss niya na si Bilog. Ilang araw niya nang hindi nakikita ang makulit na pusa na parang siya na rin ang tinuturing na amo. Pagliko ni Bianca, nakita niyang pusa na nakahiga na parang hari sa ibabaw ng tuwalya at sa loob ng isang munting kahon na may bubong. Pero hindi yun ang dahilan kung bakit napatigil si Bianca sa paglalakad. Nandoon si Nico, nakaluhod ito sa tabi ng bahay ng pusa na tiyak na ito may gawa. Mahinang bumubulong si Nico habang hinihimas ang likod ng tenga ng pusa. "Ano to?" sabi ni Bianca at halos matalisod sa gulat. "Akala ko ayaw mo sa pusa. Sinaway mo pa ako dati na parang dering-deri ka." Napalingon si Nico. "Ikaw pala yan, Bianca. Ang tagal mo nang hindi binibisita ang anak mo." Tumaas ang mga kilay niya nang marinig dito ang salitang anak. Parang tunog magulang siya na sinusumbatan na pinabayaan ang sariling anak. Nakatitig si Bianca sa maliit na kahon, may bubong na tarapal, kutsyon sa loob, at may hugis pusong butas sa gilid. "Gumawa ka ng bahay para sa kanya?" Gulat niyang tanong. "Oo, para naman alam niyang may bahay siya rito. Kung gumala man, alam niyang kailangan niyang bumalik kasi may naghihintay na sa kanya." Nakangiting tura ni Nico. Napanganga si Bianca. "Pero hindi ka nga mahilig sa pusa. Parang nung nakaraan lang." Tumaas ang mga kilay nito. "Sino may sabi?" "Ikaw. Sabi mo pa nga baka makakuha ko ng rabies kasi hinawakan ko siya." Umupo na si Bianca at nilabas ang pagkain niyang dala. Napangiti siya nang lumapit ang pusa sa kanya at hinimas ang ulo nito sa kanyang braso. Tama naman." Kalmadong sagot ni Nico at itinaas ang isang paa sa bangko habang nakatingin sa kanya. "Nag-alala ako, para nang hahalikan mo sa bibig. Ang dumi niya pa nun. Saka nasa kalye siya. Mas maganda na safe." "Hinihimas ko lang naman siya." Matama siyang tiningnan ni Nico. "Kaya dinala ko siya sa vet kahapon. Na-deworm na, naligo, may anti-rabies shot na rin. Bumili na rin ako ng flea powder. Safe ka na kahit dilaan ka niya." Napakislot si Bianca. "Sandali. Bakit? Saka may pera ka pang vet? Bakit mo siya ginagastosan? Inadapt mo siya?" Tumango si Nico. "Naisip kong ampunin. Kawawa naman. Saka bakit ba ang liit ng tingin mo sa akin? May pera naman ako. Wala akong masyadong pinagkakagastusan. Kaya ko naman siyang ipavet kahit papano. O baka isipin mo, may sugar mommy na naman ako." Naningkit ang mga mata ni Bianca. Minsan, nagdududa na talaga siya. Pero naniniwala naman siya rito na baka hindi talaga totoo ang usap-usapan tungkol kay Nico. "Pandesal ang pinangalan ko sa kanya. Favorite niya kasi yun." Nakangiting sabi ni Nico at parang proud na proud pa. "Pandesal?" Ulit ni Bianca at napabaling agad sa binata. "Ang pangit mong magpangalan. Saka ako ang mami niya. Bakit ikaw ang magpapangalan? Hindi ako makapaniwala sa'yo. Hindi mo man lang hiningi ang consent ko? Ako ang unang nagpakain sa kanya." Tiningnan siya ni Nico habang nakangiti. "So, teritoryo na ang usapan natin ngayon?" "Hindi. Ang sinasabi ko lang, ako ang unang nakakita sa kanya at sinubukan ko pa siyang pangalanan." Tumaas ang mga kilay ni Nico. Talaga? Anong pangalan?" Nag-atubili si Bianca. "Bilog." Napangiwi si Nico. "Napakapangit." Napangiwi rin si Bianca. Basta, Bilog ang pangalan niya. Huwag kang ano dyan. Gusto ko sana siyang iuwi pero allergic sa pusa ang mami ko." Napangiti si Nico. "Di, hati tayo. Mag-co-parent tayo. For parents ni Bilog. Dadalhin ko siya tuwing may pasok ako rito para makita mo. Ikaw ang snacks, ako ang vet care. Doble ang love na matatanggap niya." Mungkahi pa ni Nico. Napatingin si Bianca. "Hindi ka nagbibiro? Sabi mo yan Okay na rin siguro na maging fair parents tayo at mauwi mo siya para naman hindi ako nag-aalala kay Bilog." Agad namang yumakap ang pusa sa kanyang dibdib. Tiningnan niya si Bilog, saka muling tiningnan si Nico. May kung anong iba sa mga mata ng binata ng sandaling yon. Wala ang pilyong ngiti. Tahimik lang, namumungay ang mga mata habang nakatitig sa kanya. "Hindi ko inakalang ikaw yung tipo ng lalaki na mag-aampon ng pusang gala." Bulong naman ni Bianca. Napahalakak naman si Nico.
Hindi ko rin inakalang ikaw yung tipo ng babaeng makikipag-usap sa janitor. Campus queen ka nga, di ba? Sorry, mahinang sabi niya. Para saan? Napanguso si Bianca habang hinahaplos ang pusa. Sa paghusga sa'yo, bago pa kita lubusang makilala, naiinis lang talaga ako sa'yo. Ang pangit kasi ng una nating pagkikita. Nagkatinginan sila. May kung anong nagpapalakas ng tibok ng kanyang puso. At para kay Bianca, nagagalak siya roon. Okay, hindi to. Sabi ni Nico at ibinabalik ang laruan sa estante. Nakapamewang si Bianca. Talagang ginagawa natin to? Pumayag ka, di ba? Napangisi si Nico. Fer, co-parente nga, di ba? Saka huwag ka mag-alala. May pera ako para sa anak nating dalawa. Umiwas si Bianca ng tingin. May kilig na dumaan sa kanya sa sinabi nitong anak nila. Bahagya siyang namula, kaya pinakalma niya ang sarili. Kumuha si Nico ng kuwelyong may bowtie na may gintong bell at inaas yon sa mukha ni Bianca. Tingin mo, masyadong formal ba to? Aesthetic pa rin naman tingnan kay Bilog. Nakangiting tanong ng binata. Napatingin si Bianca doon. Okay, cute yan. Biglang lumitaw mula sa likod ng counter ang may-ari ng store. Ang pusa nyo? First baby niyo together? Napakurap si Bianca. Ha? Ano po? Ang pusa nyo? Bumibili kayo ng gamit. Ibig sabihin, first fur baby ninyo. So sweet naman. Bubuka pa lang ang bibig ni Bianca para ipaliwanag. Pero nauna na si Nico. Yup, first shared pet namin. Unang anak namin kaya medyo nagtatalo pa kami. Oh my God, ang cute nyo. Sabi pa nito. Dahan-dahang lumingon si Bianca kay Nico at nanlilisik ang mga mata. Ano bang ginagawa mo? Nakikisakay. Bulong nito at may pilyong ngiti. Mukhang invested si ate. Iniisip niyang magjowa tayo. Singhal ni Bianca. Kadiri. Naputol ang bulungan nila nang muling magsalita ang Ale. Alam nyo, kami ng asawa ko, unang pusa rin ang pinagsimulan namin noon. Nang estudyante pa kami. Ngayon, 20 taon na kami. May 3 pusa. At in love pa rin sa isa't isa. Pilit ngumiti si Bianca. Ha, ang saya po. Gusto nyo ba ng matching tags? May initials ninyo. Uso yun ngayon sa mga couple para match din sa fur baby ninyo. Nakangiting sabi ng tendera. Sa huli, napabili na rin sila. Wala na siyang nagawa. Maganda rin naman. Gusto niya rin na may match sa kanya si Bilog. At ang mga simpleng lakad nilang ganoon para sa pusa nila, nagiging mas makahulugan sa bawat araw na lumilipas. Subalit nagulat na lang siya isang araw. Habang nasa campus, may isang sopistikadang babae ang humarang sa kanya. Maganda, mayaman, at mukhang mataray. Ikaw ba si Bianca? Tanong nito sa kanya. Kumunot ang kanyang noo. Sino ka ba? Anong kailangan mo? Well, I'm Tanya. Humalukip-kip ito sa harapan niya. Nico's ex. At gusto ko lang maging klarong mga bagay. Mahal ko pa rin si Nico. At nababalitaan kong umaaligid siya sa'yo. Kaya wag na wag mo siyang papatulan kahit kailan. Bahagya siyang natawa sa mga sinasabi ni Tanya. Ex ka na naman pala. Kung gusto mong makipagbalikan kay Nico, bakit ako ang ginugulo mo? Siya dapat ang hinaharap mo. Sa kanya ka dapat ngumangawa. Nilagpasan na lang siya nito. Gayunpaman, labis niyang ipinagtataka ang isang bagay. Hindi niya lubos maunawaan kung bakit may mayamang ex-girlfriend si Nico. Pero inalis niya na lang sa kanyang isipan at hindi na masyadong pinansin. Wala naman siyang mapapala kahit na isipin niya pa. Wala rin silang relasyon ni Nico, kaya hindi niya maintindihan kung bakit natitrigger ito sa kanya ng ganoon. Subalit hindi niya rin naman maikakaila na may namumuo na ring espesyal na damdamin sa pagitan nilang dalawa ni Nico. Bianca, tingnan mo to! Bilis! Bulalas ni Marla na tumakbo papunta sa kanya. Ha? Bakit? Ano meron? Bakit ka tumatakbo? Ipinakita ni Marla ang cellphone nito. Napatingin si Bianca sa cellphone niya na sunod-sunod na tumunog. Puno ng notifications ang screen. Dose-dose ng mensahe.
mentions at emails ang natatanggap niya. Isang link ang nandoon. Campusforum.ph. Scandal alert, Miss Campus exposed. Bumagsak ang puso ni Bianca. Nanginginig ang daliri niya nang pindutin ang thread. At doon, para may sumabog sa buong pagkatao niya. Nandoon siya, mukha ang kita, pero alam niyang hindi kanya ang hubad na katawan. Pero sa sobrang galing ng pagkaka-edit, hindi mahahalatang peke. Hindi ako to. Sinong gumawa nito? Kinakabahan niyang tanong. Bakit nilagay nilang mukha ko sa hubad na katawan ng babae? Hindi ako to. Paano tatanggalin? Baka makarating to sa admins at makaapekto sa scholarship ko. Hindi pwede. Pero walang pakialam ang internet. Naniwala ang lahat. Ginagatungan pa ng mga naiinis sa kanya at may lihim na galit. Naipost na ang larawan sa campus forum at kumalat agad. May screenshot sa bawat GC na kasali siya. At ang pangalan niya mismo ang nasa file name. Marla, anong gagawin ko? Naiiyak na si Bianca. Natatakot ako. Hindi naman ako to. Bakit nila ginagawa sa akin to? Hinagod ng pinsan niya ang kanyang likod. Gagawa tayo ng paraan. Magpapatulong ako sa mga kakilala ko. Pagdating niya sa main hallway, nagsimula na ang bulong-bulungan. Pa-virgin effect pa siya? Malandi naman pala. Nakita mo na yung picture? Viral na sa X. Baka type din yung janitor kaya laging kasama. Hindi na makahanap ng mayaman kasi mahirap na nga. Ang cheap? Hindi na siya bagay dito. Lumabo ang paningin ni Bianca. Nagsimula ng mamuo ang luha niya. Pero hindi siya iiyak dito. Hindi sa harap nila. Nagpatuloy siya sa paglalakad hanggang mapansin siya ni Adrian. Nakatayo ito kasama ang varsity boys sa gilid ng pasilyo. Natatawa, nakapamewang at naghihintay ng eksenang gagawin nito sa kanya. Wow! Bianca! Sigaw nito, sapat para marinig ng lahat. Hindi ko alam na may special training ka pala sa janitorial department. Nagtawanan ang mga ito. Nakakapagsisi na niligawan pa kita. Ang baba mo naman palang babae at ang baba ng standard mo. Dugtong ni Adrian. Kaya pala ayaw mo sa akin. Janitor ang gusto mo. Parang may sumabog sa dibdib ni Bianca. Hindi yun totoo. Hindi ko katawan yun. Obvious na edited. Bakit kayo naniniwala doon? At bakit nagpapakalat kayo ng picture? Pero walang pumagitna. Walang nagtanggol. May ilan na umiwas lang ng tingin. Ang iba, kinunan pa ulit siya ng larawan. Nanginginig ang tinig ni Bianca dahil sa mga nangyayari. Puno ng galit na nakatingin siya kay Adrian. Oo, malapit ako kay Nico. Kasi kahit janitor siya, mabuting tao naman siya. Hindi katulad mo. Mga tawa ulit ng mga ito ang kanyang natanggap. May bumulong pa. Inaamin niyo. Suminghap si Bianca. Hindi yun ang iniisip nyo. Peke yung litrato. Hindi ako yun. Tama na yan. Sabat ni Adrian. Nakakahiya ka. Tama na. Isang matalim na tinig sa hallway. Sumingit si Nico sa gitna ng mga estudyante at puno ng galit ang mukha nito. Kayo dapat ang mahiya. Anong ginagawa nyo? Gusto nyo bang idemanda ko kayong lahat? Ang lakas ng loob mo para sabihin yan. I-janitor ka lang naman dito. Mariin at maangas na tanong ni Adrian. Tumahimik ang paligid. Napasinghap si Bianca nang muntik nang sapakin ni Nico si Adrian. Mabilis siyang pumagitna at pumigil. Hindi sila pwedeng maging dahilan ng gulo. Baka mawalan ng trabaho si Nico at mawalan si Bianca ng scholarship. Nico, please, wag. Naluluhan niyang sabi. Umigting ang panga ni Nico. Makikitid ang mga utak ninyo. Hindi siya may kasalanan dito. Halatang fake ang mga larawan. Pero ginagawa niyong dahilan para pagtawanan siya. Kung may natitira pa kayong dangal, dapat niyong i-report yun at hindi i-share. Umirap si Adrian. At sino ka ba? Janitor ka lang. Napatingin si Bianca kay Nico. Sa isang iglap, nagtagpo ang mga mata nila at gusto sana niyang tumakbo sa binata, magtago sa mga bisig nito. Pero umatras siya dahil ayaw niya ng isa pang kahihiyan. Hindi ka dapat pumunta. Nagulat si Nico.
Bianca! Umiling agad siya habang namumuo ang luha sa mata. Huwag mo akong ipagtanggol. Mas lalo lang akong napapahiya. Mas lalo lang silang tumatawa sa akin. Tahimik na naman ang lahat habang nakatingin sa kanya. Mabilis siyang tumakbo palayo roon. Hindi siya huminto hanggang marating ang pinakaliblib na comfort room sa dulo ng gusali. Sumandal si Bianca sa pader, tinakpan ng mga kamay ang bibig at doon na bumigay ang lahat. Umuugong ang pag-iyak niya na parang malalim ang pinanggagalingan. Nang hihina ang mga tuhod niya, kaya naupo siya sa sahig. Niyakap ni Bianca ang sarili na parang siya na lang ang kakampi niya. Bakit? Bakit ganun sila sa akin? Wala naman akong ginagawang masama. Pinaghirapan niya ang lahat. Taon ng pag-aaral, pagpupuyat, kabaitan, disiplina. Kahit na naghirap sila, wala siyang choice kundi tanggapin yon. Pero isang kasinungalingan agad ang pinaniwalaan ng lahat. Larawan na hindi naman sa kanya. Katawan na hindi sa kanya. Problemado na si Bianca. Kaso pag uwi niya, nagulat na lang siya sa naabutan. Wala ang pera niya sa drawer na pangbayad niya sana sa glamping na ni-require ng prof nila. Mommy, nasaan ang pera ko dito? Ikaw po ang kumuha? Naiiyak niya na agad na tanong dahil wala namang pwedeng ibang kumuha nun kundi ito lang. Sandaling natigilan ang kanyang ina. Pasensya na. Wala na akong pera. Mommy naman. Tuluyang bumagsak ang mga luha ni Bianca. Mami, pera ko yon. Pinaghirapan ko. Bakit mo naman kinuha? May paggagamitan po ako nun. Nasaan na? Bakas ang guilt sa mukha ng kanyang ina. Hiniram ko lang naman. Bala ko namang ibalik. Gusto ko sanang paramihin. Kaso, natalo ako sa sugal. Mas lalong lumakas ang iyak ni Bianca. Pagkatapos mamayapan ng kanyang daddy, yun ulit ang pagkakataon na umiyak siya ng ganoon kalakas. Hindi siya iiyak ng ganoon kung hindi sobra-sobra ang sakit na kanyang nararamdaman. Mommy, bakit mo to ginawa sa akin? Wala namang kasiguraduhan kung mananalo sa sugal. Mommy, mahirap nga tayo. Tapos, sugal ka pa ng sugal. Parang dinudurog ang puso niya ng pinong-pino. Hindi niya alam kung bakit palagi na lang ganoon. Hindi alam ni Bianca kung bakit palaging malupit ang mundo sa kanya. Wala naman siyang tinatapakang tao kahit noong mayaman sila. Pero bakit parang halos lahat may galit sa kanya, na para bang naghintay lang ang mga ito ng pagkakataon na bumagsak siya. Maya-maya ay dumating si Marla. Humahangos ito at mukhang may naisabihin. Pero nang makita siyang umiiyak, natigilan agad ito. Anong nangyari, Bianca? Pinunasan niya ang mga luha. Ayoko na muna nakausap. Huwag niyo muna akong istorbohin sa kwarto. Kinuha niyang bagsasala at naglak sa kwarto. Pagod na siya sa pag-aaral, pakikibagay sa buhay na mayroon sila ngayon, at parang gusto niya nalang maglaho na parang bula sa mundo. Hindi niya na kinakaya ang sunod-sunod na problema. Napuyat siya sa kaiiyak. Hindi na rin muna siya pumasok. Susubukan niya na lang na humabol sa klase. Hindi niya naman pwedeng pabayaan ang kanyang scholarship. Tumawag na rin siya kay Tita Ming para mabigyan siya ng trabaho. Kailangan niya ng pera kaya kailangan niyang kumayod ng kumayod. Table 6. Tawag ng manager doon, sabay turo sa VIP booth. Kumilos agad si Bianca pero bahagya siyang natigilan nang makita si Adrian. Nakaupo ito sa booth na parang pagmamayari ang lugar. May hawak na inumin, mayabang ang ngiti. 3 sa varsity friends nito ang kasama. Lahat lasing, lahat maingay na. Miss Campus na naging bar girl ka naman pala ngayon. Natatawang sabi ni Adrian. Mukhang totoo palang chismis. Pinilit ni Bianca na huminga ng maayos. Drink, sir. Oh, Kantsaw ng isa sa barkada. Sir pa raw. Tumawa si Adrian at kumuha ng shots sa kanyang tray. Nang matapos kumuha ang mga ito, tahimik na tumalikod si Bianca. Nanginginig ang mga kamay niya pagdating sa likod ng bar. Pero hindi siya padadala. Naroon siya para magtrabaho. Tapos na siya sa kahihiyan. Tapos na sa paliwanag. Kung ayaw maniwala ng mga ito, hindi niya naman pipilitin. Maya-maya'y bumalik na rin naman siya at nagpatuloy sa trabaho. Nang lumipas pa ang mga oras, pinayagan na silang mag-break pagkatapos. Kailangan niyang huminga mula roon. Paakyat sa ikalawang palapag, papunta si Bianca sa CR, malapit sa emergency exit. Nagmadali siya,
Nakayuko at nakatingin sa mga hakbang niya sa hagdan nang biglang isang kamay ang biglang humawak sa braso niya. Bianca! Napasinghap siya. Adrian, bitiwan mo ako. Ano kailangan mo? Bago pa siya makapalag, hinila siya nito papasok sa fire exit. Kumalabog ang pinto sa likod nila. Ano ba? Gusto lang kitang kausapin. Bulong ni Adrian, malalim ang boses at halatang may tama na ng alak. Kumunot ang noo ni Bianca. Lasing ka, bitiwan mo ako. May trabaho ako rito at ayokong makausap ka. Lumapit pa ito lalo sa kanya, kaya na-corner siya sa sulok. Lagi mong pinapakitang mas magaling ka sa akin. Pero ayan ka ngayon, nagsisilbi ng alak habang nakapalda ng hanggang hita. Walang hiya. Kung pumayag ka maging girlfriend ko, di sana prinsesa ka. Hindi mo na kailangan magtrabaho. Popondohan kita. Kaso masyadong mataas ang pride mo. Akala mo kung sino kang katipunera. Pinilit niyang itulak si Adrian. Sabi ko, bitiwan mo ako. Umalis ka nga. Ano ba, Adrian? Matalim ang tingin ng binata sa kanya. Binastos mo ako sa harap ng lahat. Ikaw na nga ang nililigawan. Ganyan ka pa. Halos ibuhos ko na sa'yo lahat ng pera ko. Bastard pa rin ako. Anong klase ka? Anong gusto mo? Mas mayaman? Bastard ka dahil ganyan ang ugali mo. Oo, gusto ko ng mayaman. Ano naman? But it doesn't mean hindi ako tumitingin sa ugali. Dahil para sa akin, mas magtatagal ako sa isang tao na mas okay pakisamahan ng ugali. Kaysa naman sa ugali na meron ka, Adrian. Ngayong nalulugmok ako sa mga issue, mas lalo kong napatunayan na tama ako na hindi kita sinagot. Singhal ni Bianca. Nagustuhan kita. Singhal nito. Binigyan kita ng respeto, ng oras. Tapos anong ginawa mo? Nakipaglandian sa janitor. Talaga, Bianca? Ipagpapalit mo ang katulad ko sa isang janitor? Pero sa bagay, hindi nga pala janitor. Kaya naman palang lakas ng loob mo. Kumunot ang noo ni Bianca. Hindi niya maintindihan ang mga sinasabi nito. Dumilim ang mga mata ni Adrian. Alam ko na, isa ka lang palang babaeng nagkukunwaring mabait, malinis. Hinawakan siya sa balikat. Ano ba, Adrian? Nasasaktan ako. Lumundag ito at pilit siyang niyakap. Sinubukan niyang umiwas pero hinawakan siya sa bewang at pilit siyang hinalikan. Tinulak ni Bianca ang binata at sinampal. Huwag mo akong hawakan! Namula ang mukha ni Adrian. Sinaktan mo ang ego ko, Bianca! Muli siyang sinunggaban ng mas mahigpit. Isiniksik ang mukha sa leeg niya at gumapang ang mga kamay sa dibdib niya. Ayoko! Sigaw ni Bianca at halos hindi na makahinga. Tinakpan pa nito ang bibig niya. Mahal kita, bulong ni Adrian. Tigilan mo ng pagpupumiglas. Akong bahala sa'yo. Mapapatawad kita kung... Lumuha si Bianca habang pinipilit niyang kumawala. Pinilit niyang sumipa, umatras. Pero pinilit siya nitong ibukang mga hita niya. Ramdam na ramdam ni Bianca ang takot at kilabot sa kanyang balat. Maya-maya ay biglang bumukas ang pinto. Bumungad sa kanila si Nico. Nagtagpo ang mga mata nila. Nagdilim ang mga mata nito nang nakitang punitang blouse ni Bianca sa balikat. Umiiyak at walang kalaban-laban na nagpupumiglas. Layuan mo siya! Sigaw ni Nico at galit na galit ang mukha. Lumingon si Adrian, sakto para masuntok sa panga. Bumagsak agad ang binata at nagulat. Napasinghap si Bianca at napasandal sa pader. Hindi pa tapos si Nico. Isa pang suntok, isa pa at parang ayaw na nitong tigilan si Adrian. Walang hiya ka! Sigaw ni Nico. Tama na! Hagulgol ni Bianca. Nico, tama na. Baka mapatay mo siya. Dumating ang mga bouncer. Dalawang humila kay Nico palayo. Duguan na ang ilong ni Adrian at umuungol sa sahig. Hindi na makagalaw si Bianca. Nakawala si Nico sa pagkakahawak at agad siyang nilapitan. Isinampay nito sa kanya ang jacket at mahigpit siyang niyakap. Hawak na kita. Nandito na ako. Bulong ni Nico habang nanginginig ang boses. Narito ako. Sorry kung nahuli ako ng dating. Sorry. Tumingala si Bianca. Hindi niya alam kung bakit nandoon si Nico, kung paano siya nito nahanap. Ang alam lang niya, nang yakapin siya ni Nico, bumigay ang mga tuhod niya at pumatak ng pumatak ang mga luha. Sobrang natakot ako, parang batang sumbong ni Bianca. Narito ako. Ulit ni Nico.
Hindi ako aalis. Dumating pang ibang kaibigan ni Adrian. Mukhang may kasama din si Nico. Nagulat siya nang makitang nandoon si Marla. Bianca! Sigaw ng pinsan niya. Anong nangyari sa'yo? Mabilis siyang yumakap kay Marla. Kahit paano, gumaan ang kanyang kalooban nang makitang pinsan niya. Marami pang nangyari ng gabing yon. Kinausap ng manager si Nico. Pumunta sa police station at kung ano-ano pa. Hindi niya rin alam kung paanong napabilis. Basta namalayan niya na lang na nakasakay siya sa kotse ni Nico. Labis ang kanyang pagtataka. Pero sa dami ng mga nangyari, nawalan na lang talaga siya ng lakas na magtanong. Magpahinga muna kayo, sabi ni Nico nang maihatid sila at tumingin sa kanya. Bianca, kakausapin na lang kita kapag okay ka na. Magpahinga ka na. Hindi siya nagsalita, kaya si Marla ang sumagot. Nico, salamat. Mabuti na lang dumating tayo ron. Pasensya na sa abala. Umiling naman ito. Wala yon. Basta para kay Bianca. Inalalayan na siya papasok ni Marla. Bumungad naman ang mami niya na walang ideya at mukhang nag-aalala. Bakit ganyan ang itsura mo, anak? Anong nangyari? Tanong ng kanyang ina. Si Marla ulit ang sumagot para sa kanya. Nako, tita. Kagagaling lang po namin sa police station. Muntik na pong mapagsamantalahan tong si Bianca habang may gig sa bar. Binastos ng dati niyang manliligaw na binasted niya. Yung mayaman, tita. Napasinghap ang kanyang ina at agad na namuo ang mga luha. Lumapit ito at parang hindi alam kung paano siya hahawakan. May tampuhan pa sila, kaya hindi niya rin alam kung paano ito haharapin. Anak, sorry. Suminghap ang mami niya at hinawakan ang braso niya. Huminga ng malalim si Bianca. Magpapahinga na po muna ako. Pumayag naman ang mga ito at hinayaan siyang pumunta sa kwarto. Dahan-dahan na siyang nag-asikaso. Habang naliligo, walang awat ang pagtulo ng kanyang mga luha. Pagod na si Bianca sa buhay na yon. Hindi pa siya nakakaahon sa isa pang problema, dinadagdagan na naman ng isa pa. Nagtagal siya sa banyo, gigil na kinuskos ang mga parteng hinawakan at hinalikan ni Adrian. Kahit gano'n ang trabaho ni Bianca, sigurado siya sa sarili na iniingatan niya ang kanyang dangal. Kaya hindi niya matanggap na nabasto siya ng ganoon. Nang gabing yon, nakatulog na naman siya ng umiiyak. Nagising si Bianca na namumugto ang mga mata. Paglabas niya, nakita niyang naglalapag na sa lamesa ang mami niya ng almusal. Anak, okay na ba ang pakiramdam mo? Halika, kumain ka muna. Mahinahong sabi ng kanyang mommy. Marahan lang siyang tumango at umupo roon. Kahit na maraming nangyari, kailangan niyang pumasok. Absent na siya nung nakaraan. Marami siyang mamimiss na lesson. Hindi siya pwedeng magpabaya, lalo na sa scholarship na inaalagaan niya. Hindi niya nalang papansinin kahit pag-usapan siya sa campus. May nautangan ulit ako. Natigilan si Bianca sa pagkain. Umutang ka na naman, mommy? Napakagatlabi ang kanyang ina. Pero gagamitin ko na naman sa tama. Magluluto ako ng mga lutong ulam, tapos magtitinda ako sa harap ng bahay natin. Sayang, malapit sa school. Hindi na ako magsusugal, anak. Pipigilan ko na ang sarili ko. Sorry, anak. Nagpatuloy si Bianca sa pagkain at napabuntong hininga. Mommy, kahit ilang beses mong sabihin hindi ka magsusugal, alam kong mahirap nang maalis sa sistema mo. Bisyo mo na yan. Pero umaasa ako na sana magbago ka na po, mami. Wala na po si daddy, tayo na lang. Please, kung stress ka po, sa ibang bagay mo na lang po ibuhos ang stress mo. Huwag na sa sugal. Tumango naman agad ito. Oo, pasensya na anak. Sorry talaga. At gaya ng palagi niyang ginagawa, iintindihin niya pa rin ang kanyang mommy. Silang dalawa na lang. Wala nang iintindi sa kanila kung hindi ang isa't isa. Hindi niya rin naman ito gustong mawala sa buhay niya kahit na adik pa sa pagsusugal. Maya-maya'y pumasok na rin siya sa campus. Inaasahan ni Bianca ang usap-usapan at bulong-bulungan. Pero wala siyang narinig kahit isa. Marami rin ang umiiwas ng tingin sa kanya. Kumusta ka na, Bianca? Tanong sa kanya ni Marla. Wala akong klase ngayong oras hanggang 1:00. Halika, mag-usap muna tayo. Alam kong marami kang tanong.
Wala rin naman siyang klase, kaya sumama na siya kay Marla. Sandali silang kumain dahil nilibre siya ng kanyang pinsan. Maya-maya'y nagsalita na si Marla. Hindi ka na pinag-uusapan kasi takot sila. Napatanggal na rin sa website ang mga peki mong larawan. Bakit? Tanong niya rito. Dahil kay Nico. Nag-walk out ka, nagulat ang lahat. Sinabi niyang De La Vega siya. Tapos tumawa ng OA ang lahat. Kumunot ang noo ni Bianca. De La Vega? You mean kamag-anak siya ng chairman nitong school? Mayaman siya? Oo, mayaman. As in, super yaman ng mga De La Vega. Kaya sino mag-aakalang janitor siya dito? Lolo niya ang chairman at si Madam President na naliling sa kanya na dating sugar mommy niya raw. Girl, mama niya yon at anak siya. Sabi pa ni Marla. Hindi makapagsalita si Bianca sa sobrang pagkabigla. Kaya pala una pa lang, may nararamdaman na siyang kakaiba kay Nico. Hindi ito simpleng janitor lang. Galit na galit ang Nico mo, Bianca. Medyo natakot nga rin ako. Umalis ka lang kaya hindi mo nakita. Parang gusto niyang ipa-expa lahat ng tumatawa sa'yo. Balita ko rin na absuelto ang kaso ni Adrian. Alam mo naman ang pamilya nun, may impluwensya rin. Pero sinigurado ni Nico na hindi na makakapasok dito sa campus si Adrian. Talagang na-kick out. Kwento pa ni Marla. Mabuti na lang talaga. Pumunta si Nico nung gabi sa bahay. Hinanap ka kasi gusto kang makausap. Kaya sinabi ko kung nasa ng trabaho mo. Sinamahan ko. Pero hindi naman namin akalain na ganun ang maaabutan namin. Mabuti na lang talaga. Medyo napaaga kami. Baka kung nahuli pa, may nagawa na sa yung Adrian na yon. Buong maghapon niyang iniisip ang mga sinabi ni Marla. Hindi siya mapakali hanggang hindi nakakausap si Nick. Pakiramdam niya, marami dapat siyang sabihin sa binata. Kaya naman ng hapon, dumaan siya sa bahay ni Bilog. Wala roon si Nico, pero nandoon ang pusa. Bahagya siyang napangiti nang lumapit agad ang anak nila ni Nico. Hay Bilog! Hinaplos niyang balahibo nito. Namiss ka ni Mommy. Namiss mo ba ako? Ako, namiss kita. Namiss ka ng daddy. Mahinang sabi ni Nico. Natigilan naman si Bianca sa paghaplos. Sobrang lakas ng tibok ng kanyang puso. Pinakalma niya na muna ang sarili bago tumayo at humarap sa binata. Nico, huminga siya ng malalim. Nandito ako dahil kay Bilog. Pero gusto rin kitang makausap. Marahan namang tumango ang binata. Alam kong marami kang mga tanong. Mabigat ang katahimikan ng ilang sandali sa pagitan nilang dalawa ni Nico. Nasa kandungan niya si Bilog habang nakaupo sila sa bench. At ngayon, heto na si Nico. Hindi suot ang karaniwang uniforme ng janitor, kundi isang itim na button down, nakatupi ang mga manggas at tila hindi bagay na tumabi sa kanya. Salamat at gusto mo akong kausapin. Mahinang sabi ni Nico. Marami rin akong gustong sabihin sa'yo. Hindi tiningnan ni Bianca ang binata. Naguguluhan ako at gusto ko rin magpasalamat sa pagsagip mo sa akin. Sobrang dami kong hindi alam tungkol sa'yo at yun ang problema. Dahan-dahang tumango si Nico. Hayaan mong itama ko yun. Ang totoo, ako si Nicolo Sebastian de la Vega. Ako ang apo ni Mariano de la Vega, ang may-ari ng universidad na to. Hindi siya agad nakasagot. Nagtrabaho ako bilang janitor. Ilang buwan ang nakakaraan. Ilang linggo pa lang ako rito. Napapansin na kita palagi. Patuloy ni Nico. Pinilit ako ng lolo ko. Ang sabi niya, masyado raw akong spoiled. Masyado raw akong mayabang. Gusto niyang matutunan kong makitang buhay mula sa ibaba. Natawa si Bianca at hindi makapaniwala. So, buong panahon, nagpapanggap ka lang? Hindi. Sagot ni Nico. Nagpapanggap lang akong maging janitor. Pero lahat ng nakita mo sa akin, pagkatao ko pa rin yun. Naningkit ang mga mata ni Bianca. Anong ibig mong sabihin? Lumaki akong mayaman. Laging nasa paligid ang mga taong may gustong makuha. Pera, kapangyarihan, apelyido namin. Hindi ko alam kung may tunay na nagkakagusto sa akin kung simpleng tao lang ako. Pero dito, sa ganito, nakilala kita. Biglang tumayo si Bianca at kumakabog ang dibdib. So anong ibig mong sabihin? Trip-trip mo lang na magpanggap na mahirap para...
Pa-cute habang nililito ako. Hindi ko sinadyang lokohin ka, sabi ni Nico. Pero niloko mo pa rin ako, bulong niya. Lumapit si Nico pero hindi gumalaw si Bianca. Ayokong gustuhin mo ako bilang mayaman na lalaki. Gusto kong gustuhin mo lang ako. Simpleng Nico lang. Kasi aaminin ko, hinusgahan din kita nung una. Pakiramdam ko, magugustuhan mo lang ako kapag nalaman mong mayaman ako. Gusto mo ng mayaman, hindi ba? Pero nakikita kong gusto mo lang naman ng mayaman kasi kailangan mo. Kasi nahihirapan ka. Kaya habang tumatagal, nawawalan na ako ng pakialam. Habang nakikilala kita, nahuhulog ako at nagtitiwala sa'yo. Pero nakikita kong gusto mo lang naman ng mayaman kasi kailangan mo. Kasi nahihirapan ka. Kaya habang tumatagal, nawawalan na ako ng pakialam. Habang nakikilala kita, nahuhulog ako at nagtitiwala sa'yo. Na okay lang na mayaman ang gusto mo. Mayaman naman ako. Kung dumating ang panahon na gamitin mo ako, okay lang din. Ibibigay ko ng buong buo ang mundo ko sa'yo nang hindi ka nahihirapan. Basta isa lang ang gusto ko. At alam mo kung ano yun? Pagmamahal mo lang. Yun lang ang tanging hihilingin ko sa'yo, Bianca. Parang tumigil ang paghinga ni Bianca. Gusto niyang sumigaw, umiyak at guluhin din ang utak ni Nico. Dahil ang totoo, nagustuhan niya na ito. Minahal niya na rin ang binata. Pinunasan ni Bianca ang mga pumatak na luha. Mahal din naman kita. Wala akong pakialam kung mayaman ka o hindi. Kahit hindi ko pa alam na De La Vega ka, inaamin ko sa sarili ko na minamahal kita. Nawala na ako ng pakialam kahit janitor ka. Masyado mo naman kasing ginalingan. Alam mong kahinaan ko si Bilog. Tapos, ang bait-bait mo kay Bilog. Mahinang tumawa si Nico at mahigpit siyang niyakap. I love you. Gagawin ko lahat para sa'yo. Kung nahihirapan ka na, pwede ako ang kapitan mo. Hindi kita bibitiwan at pababayaan. Aalagaan kita. Hindi mo na kailangang mag-alala. Gumanti siya ng yakap dito. Lahat ng bersyon ni Nico, mahal na mahal niya. At hangad din niya na sana tama ang desisyon niyang piliin ito at pahintulutan sa kanyang buhay. Simula ng araw na yon, palagi na silang magkasama. Hindi pa bumabalik sa totoong trabaho si Nico sa kumpanya ng mga ito dahil sinusulit pa ang leave. Kaya lakas mang trip at umasta pa rin na janitor doon para masamahan siya sa school. Ang clingy mo, puna ni Bianca sa binata. Tinanggal agad ni Nico ang mukha sa leeg niya. Naglalambing lang naman. Hindi naman ako nakaka-istorbo, di ba? Napakagatlabi si Bianca. Hindi naman. Okay lang. Pero pumasok ka na sa kumpanya ninyo. Alam na naman ng lahat ng tao rito na De La Vega ka. Tapos, nagja-janitor ka lang dito. Alam naman nilang hindi lang linis ang ginagawa ko rito. Sumusulyap ako sa girlfriend kong masipag mag-aral. Inayos nito ang hibla ng buhok na nalaglag sa mukha niya at napangiti. Ang ganda mo talaga. Napairap naman siya. Tigilan mo ako. Mabuti pa lumayo ka muna sa akin. Masyado ka nang naa-addict. Tumawa ito at lumayo na nga muna. Nilaro na muna si Bilog at pinakain. Samantala, naging abala siyang muli sa pag-aaral. Nang matapos, umalis na rin naman sila sa campus at kumain sa paborito niyang restaurant. Siya nga pala, kilala mo si Tanya? Maingat na tanong ni Nico. Napanguso naman siya. Oo, ex-girlfriend mo. Sinugod nga ako nun, layuan daw kita. Umigting ang paganang binata. I'm sorry. Bakit hindi mo sinabi? Nalaman ko na siyang may pakana sa fake photos mo. Sorry, kinompronta ko na siya tungkol doon. Siguraduhin kong hindi na mauulit yon. Dumangon naman si Bianca. Okay lang, nasaktan ako pero okay na ako. Isa pa hindi naman talaga ako yon. Manira siya ng manira, dededmahin ko na lang. Ngumiti naman si Nico at hinawakan ang kanyang kamay. Palaban talaga. Habang tumatagal, napagtanto ni Bianca na maraming mapanghusga sa kapwa. Hindi niya na maiiwasan yon kahit na ano pang gawin niya. Kaya inaral niya na lang kung paanong maging matatag at hindi magpapaapekto. Nakatayo si Bianca sa harap ng malaking pintuan ng bahay ng mga De La Vega. Mahigpit ang hawak niya sa cat carrier na para bang panangga. Mahinang nagmiyaw si Bilog sa loob. Walang kamalay-malay na makikilala ngayon ang mga taong mahalaga kay Nico. Relax.
sabi ni Nico sa kanya habang inaayos ang kuwelyo ng suot na long sleeves. Hindi ka naman nila kakainin. Mabait ang pamilya ko. Basta mabait ka sa kanila. Dahan-dahang bumukas ang pinto. Kinakabahan talaga ako. Tumawa naman si Nico at marahan siyang hinapit palapit. Nandito naman ako. Huwag kang kabahan. Saka magiging pamilya mo rin naman sila soon kapag pinakasalan mo ako. Muling nagmiyaw si Bilog na para bang sumang-ayon. Sinamaan niya ito ng tingin. Hindi pa pwede. Hindi pa ako nakakagraduate. Natawa naman si Nico at hinalikan ng kanyang sentido. Alam ko, maghihintay nga ako, di ba? Kahit atat na ako, maghihintay ako kasi yun ang gusto mo. Napangiti naman siya kaagad. Pinag-usapan na nila yon. Masaya siyang pareho sila nang naiisip na sa kasal din mapupunta ang relasyon nilang dalawa. First boyfriend niya si Nico, kaya mas magiging masaya siya kung ito na rin ang kanyang mapapangasawa. Inihatid sila ng isang kasambahay sa loob, hanggang sa nakarating sila sa isang silid na may salaming dingding, kung saan nakaupo ang isang matandang lalaki. Walang iba kundi si Mariano de la Vega. Sinubukan ni Bianca na huminga ng normal. Lolo, bati ni Nico at may pagalang sa tono. Si Bianca po, girlfriend ko. Tiningnan siya ni Lolo Mariano mula ulo hanggang paa. Ikaw pa lang, babaeng nagpatino sa apo ko. Napakurap si Bianca. Ayoko pong sabihin ganon, sir. Siya naman talaga, Lolo, sabi ni Nico ng mahina. Mahal na mahal ko pa naman to. At ang pusa, tanong pa ng matanda. Ngumiti si Nico. Anak po namin. Ang cute, no? Tumaas ang kilay ni Lolo Mariano. May anak na pala kayo. Bakit hindi na kayo magpakasal agad? Namula naman si Bianca. Tumingin si Lolo Mariano sa kanya. Mahal mo ba ang apo ko? Halos mabilaukan si Bianca. Po? Opo, mahal ko po si Nico. Sobra po. Kahit nung alam ko pong janitor siya, nahulog po ang damdamin ko sa kanya. Naramdaman niya ang kamay ni Nico sa bewang niya. Para bang nalulugod ito sa mga narinig. Hindi niya na rin napigilang mapangiti. Sa mga lumipas na taon, mas lalong nagsumikap si Bianca na makapag-aral. Mahirap, pero nakatapos pa rin siya. At sa mahalagang araw na yon, nandun ang mommy niya, si Marla, at ang boyfriend niyang si Nico. Nakagraduate na ako. Ilang buwan muna, maghahanap ako ng trabaho. Baka mamaya bigla kang lumuhod dyan at mag-propose sa akin, ha? Natatawang sabi ni Bianca. Umungulang binata at mas humigpit ang yakap sa kanya. Sinira mo ng plano ko. Kumawala siya sa yakap at kinapa ang bulsa nito. Nasaan? May singsing ka? Sabi ni, nararamdaman ko sinusukat mong daliri ko nung nakaraan. Hindi napigilang tumawa ni Nico habang kinakapa niya ang bulsa nito. Dahan-dahan naman, Bianca. Baka iba nang makapa mo. Kinurot niya ito bago kuhanin ang maliit na kahon ng singsing. Saka ko na kakapain kapag kasal na tayo. Wow, ang ganda ng singsing. Sa akin to? Napangiti naman ang binata at kinuha ang singsing. Sabay suot sa kanya. Bakit? Sino pa bang alam mong pakakasalan ko? Siyempre ako. Patay na patay ka kaya sa akin. May lambing na sabi ni Bianca. Napanguso naman si Nico at kahit anong pigil sa ngiti, lumalabas pa rin. Mabuti, alam mo. Dahil masyado ng atat na atat si Nico, inasikaso ng kasal nila. Halos ito na ang naging hands-on kaysa sa kanya. Kaya hindi rin siya gaanong napapagod at nang dumating ang araw ng kasal, wala siyang kahit na anong iniisip na stress. Ang ganda-ganda mo. Nakangiting sabi ni Nico nang makalapit siya. Tumawa naman si Bianca. Ang gwapo-gwapo mo rin. Huwag kang tatakbo sa kasal natin, ha? Ipasara ko ang pinto. Baka ikaw pang tumakbo. Biro pa ng mapapangasawa niya. Hindi napigilang tumawa ni Bianca. Punong-puno ng kagalakan ng kanyang puso. Wala sa plano niyang magpakasal ng maaga. Pero dahil binigay niya ang kanyang puso kay Nico, tiwala siyang magiging maayos at masaya ang pagpili niyang pakasalan ito. Pagkatapos ng kasal, nakapagtrabaho pa rin naman siya. Nakatulong siya sa kanyang mommy at nakaahon muli ang dating business ng daddy niya. Tumigil na lang siya ng mabuntis na. Bilog! Ang bilog na ng tiyan ng mommy mo. Natatawang sabi ni Nico. Next month, lalabas ng kapatid mo. Huwag mo siyang kakalmutin, ha?
Ang likot mo pa namang pusa ka. Minsan ang sarap mong paluin. Mahina siyang tumawa. Huwag mo kasing iniinis si Bilog, palagi kang nangungulit. Alam mo namang tumatanda na yung anak natin. Hayaan mo kapag gusto magpahinga. Napanguso naman ang asawa niya at tumabi sa kanya. Ang sungit na ni Bilog. Porke naka-aircon at spoiled na spoiled sa atin. Ganyan na siya. Walang utang na loob. Humalakak muli si Bianca. Galit na galit. Isa pa lang yan. Paano kapag dalawa na? Feeling ko mas makulit tong nasa tiyan ko. Sipa ng sipa. Hinaplos naman agad ni Nico ang kanyang tiyan. Excited na akong lumabas ka. Huwag mong pahihirapan ang mami mo ha. Gusto kong maging safe kayong dalawa. Mahal ko kayo anak. Hinaplos niyang buhok ni Nico. Labis ang kagalakan ng kanyang puso. Nagpapasalamat siya sa Diyos na kahit dumating ang mga problema, nakaahon pa rin siya roon. Ang kwentong ito ay nagpapaalala sa atin na ang tunay na pag-ibig ay dumarating kapag natuto tayong maging totoo at hayaan ang sarili nating mahalin sa kabila ng lahat ng ating mga pinagdadaanan. Muli, ako po si Skylar Guro at sana'y may bago na naman kayong natutunan sa kwento natin ngayon. Maraming salamat po.